Magandang buhay mga bata! Ang ating asignatura ngayong umaga ay ang Filipino Pie para sa Quarter 2, Week 4. At ang ating aralin na tatalakayin ay ang pagbibigay ng paksa o layunin sa pinanood o nabasang dokumentaryo. At ito ay may layunin na pagkatapos ng aralin, kayo ay inaasahan na nakapagbibigay ka ng paksa o layunin sa pinanood o binasa na dokumentaryo. Na ilalahad ang paksa sa napakinggang kwento, usapan at talata. At na ibabahagi ang isang pangyayaring nasaksihan. Ano nga ba ang dokumentaryo? Ang dokumentaryo ay isang programa sa radyo, telebisyon, at maaari ring pelikula na nagsisilbing libangan. Gumigising din ito sa diwa at damdamin ng isang tao kapag naging mabisa ang pagkakalahad nito. Napapabago rin nito ang pananaw, saloobin, at prinsipyo ng isang tao. Ang dokumentaryo ay tumatalakay din sa mga isyong panlipunan, pang-espiritual, pang-kultura, pang-edukasyon, at marami pang iba. Sa kasalukuyan, laganap ang dokumentaryong pantelebisyon, panradyo, at social media na naglalahad ng katotohanan ng buhay ng tao sa bawat sektor ng lipunan, gayon din ang kultura at pamumuhay rito. Mayroon tayong dokumentaryong pantelebisyon. Ang dokumentaryong pantelebisyon ay isang programa sa telebisyon na naglalahad ng katotohanan at impormasyon tungkol sa issue, problemang panlipunan, politikal, at historikal. Ito rin ay naglalayong maghatid ng mga komprehensibo at estratehikong proyekto na sumasailalim o sumasalamin sa katotohanan ng buhay at tumatalakay sa kultura at pamumuhay sa isang lipunan. At narito ang mga larawan ng halimbawang mga dokumentaryong pantelebisyon. Basahin at unawain ang maikling dokumentaryo. Isang araw lamang sagana. Pamumulot ng basura ang ikinabubuhay ng mag-anak ni Mang Cardo. Sa araw-araw ay kumikita sila ng 100 piso. Hindi sapat ito sa 5 bibig na kumakain sa araw-araw. Lalong hindi ito magkakasya upang makapagpaaral ang 3 anak niya. Lalo pa at may sakit ang kanyang asawa. Ngunit mayroon silang isang araw na lagi nilang pinakahihintay, ang araw ng Pasko. Sa araw na ito lamang nararamdaman ng mag-anak na sila ay sagana. Marami silang natatanggap na regalo gaya ng pera, damit, pagkain, at iba pang mga bagay na kailangan nila sa pang-araw-araw na pamumuhay. Nasabi niya tuloy sa kanyang sarili, isang araw lamang kaming sagana. Ngayon mga bata, ating gawin ang pagkatuto sa bilang 1. Sagutin ang mga tanong. Sundin ang tamang format sa pagsulat ng salaysay. Isulat ito sa sagutang papel. Para sa una, tungkol saan ang nabasang dokumentaryo? Ikalawa, ano ang nararamdaman mo pagkatapos mabasa ang dokumentaryo? Ikatlo, kung ikaw si Mang Cardo, masaya ka rin ba na kahit isang araw ka lamang sagana at bakit? Bibigyan ko kayo ng sapat na oras mga bata para sagutin ang mga katanungan. Ngayon ay gawin na natin ang pagwawasto para sa gawain sa pagkatuto bilang 1. At narito ang mga kasagutan. Para sa unang bilang, tungkol ito sa pamilya na mahirap ang buhay. At para sa ikalawang bilang, ang sagot ay, nalulungkot dahil sa panahon ngayon marami pa ding pamilya ang naghihirap.
At para sa ikatlo, opo, matutuwa dahil sa hirap ng buhay, nakararanas ka na din na maging masagana kahit isang araw lamang. Sa pagkakataong ito mga bata ay atin namang gawin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Ngunit basahin muli ang kwentong Tiya Patron, Bayani ng Haro. Sa pahina 11 at isulat ang iyong pananaw at saloobin na inilahad sa buhay ni Tiya Patron. Isulat kung bakit siya naging bayani sa kanilang bayan at gawin ito sa inyong sagupang papel. At narito ang inyong maaring maging batayan o gabay sa pagsusulat ng sanaysay. Meron kayong pangangatwiran, balarila, at organisasyon. At narito ang kwento. Tiya Patron, Bayani ng Haro, mula sa Alab, Pilipino, pahina 84 hanggang 85. Isinilang si Patrocinio Gamboa o Tiya Patron sa pamilyang ilustrado. Nakapag-aral noong ika-30 ng Abril 1865 sa Haro, Iloilo. Lihim niyang binasa ang mga nobelang No Limit Tangere at El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal at ang mga akda ng kababayang si Graciano Lopezina. Napukaw ng mga akdang ito ang kanyang damdaming makabayan. Sa kalaunan, isa siya sa naging pinuno ng himagsikan sa Iloilo. Dahil nagmula siya sa mataas na antas ng lipunan, hindi napansin ng mga Espanyol ang kanyang pag-eespiya, paggagamot sa mga nasaktang revolusyonaryo at paglilikom ng pondo para sa May isang nakakatuwang kwento tungkol sa kabayanihan ni Tiya Patron. Kasama ang mga dalaga ng Haro, gumawa siya ng bandila ng Pilipinas na kagaya ng ginawa ni Marcela Agoncillo sa Hong Kong. Kailangan itong dalhin sa kuta ng mga revolusyonaryo sa bayan ng Santa Barbara kasama ang isang espada na ipadadala ni General Emilio Aguinaldo para kay General Martin Delgado. Mapanganib ang daan patungo sa Santa Barbara dahil mahigpit na binabantayan ito ng mga sundalong Espanyol. Dahil dito, walang sino man ang nagboluntaryo na ihatid ang bandila at espada sa Santa Barbara maliban kay Tiya Patron. Gumawa ng paraan si Tiya Patron upang makalusot sa mga sundalong Espanyol. Ibinalot niya ang bandila sa kanyang katawan sa ilalim ng kanyang damit. Pinuno niya ng dayami ang kanyang kalesa at itinago ang espada sa ilalim nito. Kasama niyang sumakay sa kalesa ang isang revolusyonaryong si Honorio Solinap na nagpanggap bilang kanyang asawa. Nang lumapit ang kanilang sasakyan sa istasyon ng mga gwardyang Espanyol, biglang sinigaw-sigawan ni Tiya Patron ang kanyang kasama. Pinaulanan din niya ng kurot, kagat, at sapak na parang galit na galit siya sa kanyang asawa. Dahil labis na natawa ang mga sundalong Espanyol sa eksenang ito, hinayaan silang makadaan ng hindi tinitingnan ang laman ng kanilang kalesa. Matagumpay niyang naihatid sa Santa Barbara ang bandila ng Pilipinas at ang espada mula kay General Aguinaldo. Labis ang tuwa at pagmamalaki ni Tiya Patron habang pinapanood niya ang pagtataas ng bandila ng kanyang bayan. Nang tumanda na si Tiya Patron, inalok siya ng pamahalaang sibil ng pensyon, subalit tinanggihan niya ito. Ayon sa kanya, naglingkod ako dahil sa aking pag-ibig para sa aking bayan. Hindi ako humihingi ng kapalit para sa aking paglilingkod. Ngayon mga bata, naunawaan niyo ba ang kwento? Ngayon naman ay basahin at unawain ang talata. Nakakita ka na ba ng walis tingting? Kapag nag-iisa lamang ang tingting, marupok ito at madaling maputol. Subalit kapag pinagsama-sama ang mga tingting, nagiging matibay ito at nagagamit ng maayos. Ang mga miyembro ng pamilya ay parang tingting, mas matibay kapag magkakasama. Kapag nagkakaisa at nagtutulungan ang buong pamilya.
Nagtatagumpay sila sa mga problemang kanilang hinaharap. Ang kwento o talata ay halaw sa Ala Filipino 5, pahina 90. At narito ang mga gawain sa pagkatuto bilang 3. Basahin at unawain ang mga talata at sagutin ang mga tanong sa bawat talata. Sulat ang inyong sagot sa sagutang papel. At narito ang mga tanong. Una, ano ang paksa ng nabasang talata? Ikalawa, saan maihahambing ang miyembro ng pamilya at bakit? At ang ikatlo, ano ang kailangan upang magtagumpay ang isang pamilya? Ngayon mga bata, ibibigyan ko kayong muli ng sapat na oras para sagutin ang mga katanungan. At ngayon, sa ating pagbabasto para sa gawain bilang 3, narito na ang mga kasagutan. Para sa unang bilang, kapag nagkakaisa, nagtutulungan ang buong pamilya, nagtatagumpay sila sa mga problemang kanilang hinaharap. At ang kasagutan para sa ikalawa, maihahambing ang miyembro ng pamilya sa walis tingting, na kapag sama-sama, mas tumitibay kung magkakasama. At para sa ikatlo, upang magtagumpay ang pamilya, kailangan ng pagtutulungan at pagkakaisa ng lahat ng miyembro ng pamilya. Nakuha niyo ba mga kasagutan mga bata? Ngayon ay basahin muli at unawain ang isa pang talata. Panganay si Andres Bonifacio sa 6 na magkakapatid. 14 na taon si Andres nang mamatay ang kanyang magulang. Gumawa at nagtinda siya ng abanikong papel at tungkod na kahoy. Pumasok siyang mensahero sa isang kumpanya. Naging ahente rin siya ng iba pang kumpanya. At narito mga katanungan para sa talata. Una, ano ang paksa ng napakinggang talata? Ikalawa, ano ang kanyang itinitinda? At ang ikatlo, ano ang ugaling taglay ni Andres Bonifacio? Ngayon mga bata ay bibigyan ko kayong muli para sagutin ang mga katanungan para sa gawain bilang 3. At narito na ang pagbabasto sa gawain bilang 3. At ang mga kasagutan ay, para sa unang bilang, ang katangian at ugaling taglay ni Andres Bonifacio. At ang ikalawa, nagtinda siya ng abanikong papel at tungkod na kahoy. At ang ikatlo, si Andres Bonifacio ay masipag. At yan ang mga kasagutan para sa gawain bilang 3. Ngayon naman ay ating gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Pumili ng isang kilalang tao sa inyong pamayanan na nagtataglay ng katangi-tanging ugali at sumulat ng isang talata tungkol sa kanya. Gawin ito sa sagutang papel. Mga bata, ilalagay ninyo kung ano ang pamagat ng inyong sanaysay or talata. At gawin ninyong gabay ang rubrik sa pagsusulat ng talata. Dapat mayroon itong nilalaman, balarila at organisasyon. At ang pinakamahusay ay makatatanggap ng 5 puntos at ang mahusay ay 4, ang katanggap-tanggap ay 3, at ang mapaghusayan pa ay 2 at 1 kapag nangangailangan pa ng pag-unlad. Ngayon naman ay ang gawain sa pagkatuto bilang 5. Punan ang patlang. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ang dokumentaryo ay isang programa sa radyo, telebisyon at maaari ring pelikula na nagsisilbing libangan. Ginigising ng mga isyu ng dokumentaryo ang aking diwa at damdamin kapag naging mabisa ang pagkakalahad nito. Nababago rin nito ang aking blank
at blank sa isang tao. At narito ang mga pagpipilian: prinsipyo, pananaw, saloobin. Bibigyan ko kayo ng oras para sagutin ang talata. Ngayon mga bata ay atin ang iwasto ang ating ginawang gawain. Ang dokumentaryo ay isang programa sa radyo, telebisyon, at maaari ring pelikula na nagsisilbing libangan. Ginigising ng mga isyu ng dokumentaryo ang aking diwa at damdamin. Kapag naging mabisa ang pagkakalahad nito, nababago rin ito ang aking blank, prinsipyo, saloobin, at pananaw sa isang tao. Nakuha niyo ba mga kasagutan mga bata? Binabati ko kayo mga bata sa inyong husay at galing na ipinakita sa ating aralin ngayong umaga. At dito na nagtatapos ang ating pagtalakay sa mga aralin. Paalam mga bata at salamat sa inyong pakikinig at panonood.